Paano ka lalaban kung umpisa pa lang ay alam mong talo ka na? Paano ka maninindigan kung umpisa pa lang ay alam mong walang kakampi sa'yo? Gaano ka katapang? Kaya mo bang mag-isa? Mas madaling sumuko, mas mahirap sumugal. Ano ang pipiliin mo? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Isang masipag at magaling na estudyante sa kolehiyo ang binatang si Shintaro. Bagamat madalas na makitang paisi-isi lang sa pag-aaral ang binata, ay hindi naman maipagkakaila ang likas nitong galing at katalinuhan sa kanyang napiling kurso. Natural sa personalidad ni Shintaro ang pagiging kalmado at pagkakaroon ng magaan na disposisyon sa lahat ng kanyang ginagawa. Kaya naman, minsan ay napagkakamalan siya ng ibang tao na hindi seryoso sa buhay at walang pakialam sa kanyang paligid. Hindi man madalas na nakikita ng iba na nag-aaral si Shintaro ay lingid sa kanilang kaalaman, ay palaging pumapasok na handa sa klase ang binata dahil madalas itong mag-aral tuwing madaling araw. At dahil sa napaka-active ng brain cells niya, ay mabilis ding makapick up ng mga leksyon sa klase si Shintaro. Okay class, nandito na ang resulta ng kakatapos lang na exam ninyo sa physics. Kapag tinawag ko ang pangalan ninyo, pumunta kayo dito sa harap para kunin ang test paper ninyo at dito nakasulat ang score ninyo sa exam. Maliwanag ba class? Wika ng physics professor. Ala, bagsak yata ako. Bakit kaya di pa natatawag ang pangalan ko? Nag-review naman ako. Tsaka nagseryoso ako sa exam this time Feeling ko nga mataas ang score ko. Baka namali ako ng pag-transfer ng mga sagot ko sa answer sheet. Shucks, bad trip. Wika ni Shintaro habang nagpapalitan na ng mga test papers ang mga kaklase niya na natawag na ang mga pangalan para ikumpara ang kanilang mga scores. Psst! Shintaro, ako din hindi pa natawag. Pero ako sigurado na highest sa exam. Ikaw, alanganin ka no? Mas magaling naman kasi ako kaysa sayo. Oops, joke lang. Huwag kang praning. Sutil na wika ng top sa klase na si Christy. Ngumiti na lang si Shintaro kay Christy dahil wala siyang gana na makipag-asaran kay Christy sa panahon na iyon dahil palagi siyang kinukompetensya nito sa lahat ng subjects nila kahit pa parelax-relax lang naman itong si Shintaro. Noong matawag ang pangalan ni Christy ay halos mapahiyaw ito sa saya. Yes, sabi ko na ako ulit ang highest. Shucks, may 3 akong mali. Paano nangyari ito? Ma'am, bakit po mali ako dito? Wika ni Christy. Christy, paupo ka muna. Mamaya ay i-discuss ko ang mga iyan. Almost all of you, pare-parehas na mali sa mga problems na iyan. Iisa lang ang nakakuha ng tamang formula sa mga yan. Kaya naman class, let us give a round of applause sa classmate ninyo na nakakuha ng perfect score. Palakpakan natin si Shintaro. Masayang wika ng physics professor. Wow! Totoo ba to? Kinabahan ako dun Akala ko di natatawagin ni ma'am ang pangalan ko at baka ipatawag ako sa office dahil bagsak ako. Whew! Thank you Lord!
Napakasayang wika ni Shintaro sa kanyang sarili. Pagkaupo ni Shintaro ay nabigla siya nang walang sabi-sabi na hinablot ni Christy ang kanyang test paper para ikumpara ang kanilang mga sagot dahil hindi nito matanggap na sa oras na iyon ay nalamangan siya ng kalmadong kaklase niya na si Shintaro. "Ma'am, mali naman po si Shintaro eh. Yung formula ko po ang tama." Malakas na reklamo ni Christy. Dahil dito ay agad na ipinaliwanag ng professor sa kanilang lahat ang tamang formula na tanging si Shintaro lang ang nakakuha base na rin sa libro at mga discussions nila sa kanilang klase. "O ayan, okay ka na? Akin na nga yung papel ko. Aral ka mabuti next time. Tsaka bakit ba ako ang pinag-iinitan mo? Hindi naman ako nakikipag-unahan sa ranking. Akin na yan." Wika ni Shintaro na may halong inis sa mayabang niyang kaklase na si Christy. "Ang yabang? Akala mo naman mas magaling ka sa akin. Nakachamba ka lang no? Feeling." Malditang tugon ni Christy. Ngumiti na lang si Shintaro dahil ayaw na niyang patulan ang inggitera niyang kaklase at ayaw din niyang masira ang napakasayang araw niya. "Class, look, hindi naman talaga ganun kahirap ang subject na ito. You just have to focus, just like Shintaro. Kung kaya ni Shintaro, kaya niyo din. Keep it up, Shintaro. Sa iba, bawi kayo next exam." Wika ng physics professor. Magmula noon ay naging leader na si Shintaro sa mga experiments nila sa subject na iyon at nagtuloy-tuloy ang magandang grado ng binata. Maging sa ibang subjects din ay naging maayos din ang lahat ng mga grado niya dahil hindi naman ito nagpapabaya sa pag-aaral dahil alam niya na pinaghihirapan ng kanyang mga magulang ang bawat sentimo na ginagastos niya para sa kanyang kurso. Noong sumunod na semester ay halos puro major subjects na ang mga klase ni Shintaro. Tulad ng dati ay pinagbuti ni Shintaro ang pag-aaral lalo na ang mga major subjects niya. Si Sir David nakakatamad magturo no? Wika ni Karil. Tsaka parang hindi siya ganun kagaling mag-explain. Di ko magets yung tinuturo niya. Sunod pang sabi ni Fred. Actually, ako din naman, inaantok ako sa klase ni Sir David kasi binabasa lang niya yung libro. Kaya nagsiself-study at own research na lang ako para magets ko yung lesson natin sa kanya. Kaya natin to guys. Galingan natin sa subject na ito kasi major natin to. Tugon naman ni Shintaro. Hay nako, nasasabi mo lang yan Shintaro kasi matalino ka. Kung kagaya ka namin na mabagal ang utak, panigurado, mamumroblema ka din tulad namin. Himutok naman ni Grace. Mabuti pa tong si Shintaro, palaging nagre-recite sa klase ni Sir David. Tapos, siya din ang ginawang leader sa group experiment natin. Tignan mo si Christy, gigil na naman lalo kasi yung grupo natin ang pinakamataas ang grade sa mga experiments at group presentation. Mabuti na lang talaga guys at maswerte tayo na napunta tayo sa group ni Shintaro. Tugon din ni Anton. Oo nga, napapasana all na lang talaga ako lagi sa galing ni Shintaro eh. Oy Shintaro, baka naman pwedeng sumama ka sa group study namin para may magturo sa amin. Ikaw lang naman ang nakakaintindi sa subject natin kay Sir David. Mas magaling ka pang mag-explain kesa sa kanya. Sunod pang wika ni Chari. Hindi naman. Siyempre, mas magaling si Sir David kesa sa akin. Professor natin yun eh.
Doble effort lang ako sa mga major subjects natin kasi ayokong masayang ang mga paghihirap ni na mama at papa para sa tuition ko. Oo, sige. Payag akong sumama sa group study niyo. Ituturo ko sa inyo kung paano ako nagre-review, lalo pag may exam at quiz. Wika ni Shintaro. Ikaw na talaga, Shintaro. Kaya idol ka namin eh. Matalino na, mabait pa, hindi pa madamot. Deserve mong tayuan ng rebulto. Pabiro pang sambit ni Karil. Sabay nagtawanan ang mga magkakaklase. Uy, dali na. Nandyan na si Sir David. Pasok na tayo. Baka marinig pa niya yung usapan natin. Wika ni Fred. Sa paglipas ng panahon, ay naging maayos naman ang buhay estudyante ni Shintaro sa universidad. Hanggang sa dumating ang pangyayaring ni sa panaginip ay hindi inasahang dumating ng binata. Sa pagtatapos ng semester ay nalaman na ng mga estudyante ang kanilang mga grado. At laking gulat at pagkadismaya ni Shintaro noong makuha niya ang kanyang class card sa subject ni Sir David. Guys, bagsak ako kay Sir David. Di ko talaga kinaya. Malungkot na wika ni Chari. Ako din bagsak. Natatakot ako. Siguradong mabuboltsak ako pag uwi ko sa bahay. Sunod ding wika ni Fred. Ala, ako din eh. Bagsak din ako. Pero tanggap ko na to. Hirap naman talaga ako sa subject na to. Mabuti pa si Shintaro. Paniguradong siya lang ang pasado sa grupo natin. At for sure, mataas ang grade niya. Wika naman ni Karil. Bagsak ako guys. Maikling wika ni Shintaro habang hindi na niya namalayan ang biglang pagtulo ng kanyang luha. Ha? Paano nangyari yun? Ako nga, nagulat ako na pasado ako eh. Baka nagkamali lang si Sir. Baka nagkapalit tayo ng class card. Imposibleng bagsak ka, Brad. Ang tataas kaya ng score mo sa mga exam at mga quiz. Ikaw pa ang laging nagre-recite sa klase. At ikaw pa ang laging kadebate ni Sir David sa mga experiment at discussion. Ako nga ang alam ko, bagsak din ako. Ikaw pa ba, Shintaro? Ang galing mo kaya? Wika din ni Anton. Ako din bagsak, pero expected ko to eh. Ang hindi ko magets ay pati si Shintaro ay bagsak din. Very impossible to, di ba guys? Sigurado din ako na baka nagkamali lang si Sir David. Malungkot na wika din ni Grace. Matapos malaman ng mga kaklase ni Shintaro ang nangyari, ay isa-isa silang lumapit sa kanya dahil lahat sila ay hindi makapaniwala na ang isa sa pinakamagaling sa kanilang klase ay ibinagsak din ni Sir David sa kanyang klase. Bagsak ka? Oh, I feel sorry for you. Sarkastikong wika ni Christy habang palihim itong natutuwa dahil sa wakas ay natalo din niya ang itinuturing niyang katunggali sa klase na si Shintaro. Siguro na bad trip sa akin si Sir David dahil ako lang ang hindi bumili ng libro sa kanya. Pero inexplain ko naman sa kanya na gamit ko ang kaparehang libro na pinahiram ng pinsan ko sa akin dahil may ganito din siyang subject last year. Ang mahal kasi ng libro na yun, di ba? Kaya nanghiram na lang ako. O di kaya, dahil lagi akong nakikipagdebate sa klase niya. Pero kasi, tama naman yung point ko eh. At saka, napakaayos naman ng pagsasabi ko, di ba? Never ko naman siyang kinausap na hindi ako magalang. Bakit kaya niya ako binagsak? Matataas lahat ng score ko eh. Wika ni Shintaro habang pilit niyang iniintindi kung bakit siya bumagsak sa major subject
kay Sir David. Oo, di ba tuwing exam at quiz, lagi naming tinitignan ang mga score mo pagkabalik sa atin ng mga papel natin. Sa tansya ko pa nga ikaw ang top sa klase natin kay Sir David. Di hamak na mas mataas pa ang score mo kaysa kay Christy kahit hindi niya pinapakita sa atin yung mga score niya. Kasi feeling ko mabababa ang score niya kay Sir David. Salitang wika ng mga kaibigan ni Shintaro. Dahil dito ay lakas loob na nagtungo si Shintaro sa faculty room para kausapin ng maayos si Sir David para magkaroon ng kaliwanagan kung bakit ibinagsak siya ng kanilang professor. Sir, good afternoon po. Regarding po sa grade ko sa subject nyo. Kasi po sir, failed po ang nakalagay sa class card ko. Ipapacheck ko lang po sana kasi baka nagkamali lang po kayo. Kasi sir, matataas po lahat ang mga scores ko sa mga exams, quizzes, projects, at sa lahat po ng class reports at experiments. Sa katunayan po sir, ako nga po yung leader sa group namin. Lahat po ng output namin sir, majority po nun, ako po ang gumawa. Kaya kung pwede po sana, ay gusto ko pong malaman kung bakit po ako failed sa subject ninyo sir. Maluhaluhang wika ni Shintaro. Are you questioning my credibility, Shintaro? I knew it na magrereklamo ka. Ayaw mo magpatalo, di ba? Alam mo iho, ang problema kasi sa'yo, masyado kang nagmamagaling. Akala mo, pati ako, kaya mo? Masyadong mataas ang ihi mo, iho. Masyado kang maangas sa klase ko. Nakangising uwi ka ni Sir David. Pero sir, wala naman po akong intensyon na ganyan ang maging tingin ninyo sa akin. And I am not questioning your credibility po. Nandito lang po ako to clarify and confirm kung tama po ba yung nakasulat sa class card ko. Ang sa akin lang naman po ay ginagalingan ko lang po ang pag-aaral ko. At saka sir, hindi naman po ako maangas. Confident lang po ako kapag alam ko at napag-aralan ko ang isang bagay. Tsaka sir, ano po ba talaga ang naging basis ninyo? Bakit binagsak nyo ako? Alam ko po na alam ninyo sa sarili ninyo ang standing ko po sa klase. Wika ni Shintaro. Okay, para matahimik ka na iho, here is my record. Look! Ayan ang mga scores at grades mo sa klase ko. Seryosong tugon ni Sir David. Nanginig ang buong katawan ni Shintaro dahil sa sobrang gulat niya sa nakita nito sa class record ni Sir David. Sir, I think na mali po kayo ng mga nilagay sa records nyo. Sa pagkakatanda ko po, sa mga exams at quizzes ko ay never akong bumagsak. Mataas po lahat ang scores ko. At paano po ako naging 70 sa recitation sir? Tuwing recitation nga po, palagi nyo akong sinasabihan ng very good. Pati po sa experiment at reports ay 70 din po. Sabi nyo nga po sa group namin ay we did an excellent job. At sobrang impressed kayo. Exams? Quizzes? Saan po galing ang 72 at 71 na grade ko? Wait, bakit po nakalagay dyan na madami akong absent? Tsaka tanda ko po ang mga dates na yan. Yan po yung mga araw ng reporting, case study at individual at group presentation. Bakit nyo po nilagay na absent ako sir? Sir, never po akong umabsent sa kahit na anong klase ko. Kahit nga po may sakit ako, pumapasok po ako. Kahit tanungin niyo pa po sa mga classmates ko at sa ibang professors ko. Palaban na wika ni Shintaro. Well, it's not the case sa akin. That is my record. You cannot do anything about it unless you have proofs.
Do you have proofs, Shintaro? Ngayon, pwede ka nang umalis dahil busy ako. Bumalik ka na lang kapag may proofs ka na. Or else, pwede naman nating pag-usapan to. I guess you know what I mean. I will give you the details kapag kalmado ka na. Pag-isipan mong mabuti, iho, para wala nang mahabang usapan. Tusong tugon ni Sir David. Dahil dito ay dismayadong umalis si Shintaro habang iniisip nito kung ano ang ibig sabihin ng kanyang professor na pwedeng pag-usapan para maayos ang grades nito. Pagka-uwi ni Shintaro sa kanyang boarding house ay agad nitong hinanap ang kanyang mga test paper at quizzes sa subject ni Sir David para may maipakita itong ebidensya na talagang matataas ang mga scores niya. Subalit bigo ang binata na makahanap ng kahit na ano dahil sa kasamaang palad ay naitapon na pala niya ang mga ito noong maglinis siya ng kanyang cabinet dahil hindi naman niya inasahan na mangyayari ito sa kanya. Kinabukasan ay nag-usap-usap sina Shintaro at ang kanyang mga kaibigan at dito nalaman ni Shintaro na ang ibig palang sabihin ni Sir David sa sinabi niyang pwedeng pag-usapan ay magpapabayad siya sa mga estudyante para baguhin niya ang kanilang bagsak na grado at palitan ito ng mataas na grado. Umamin si Anton na kinausap pala siya ni Sir David bago pa i-release ang class cards nila dahil talagang bagsak siya sa major subject na iyon. Kaya naman nagbayad si Anton. At boom! Biglang pasado ang bagsak na si Anton. Nagmaang-maangan lang siya noong una dahil ayaw niyang mabuking siya sa ginawa niya. Noong malaman ito ng iba nilang mga kaibigan na bagsak din, ay agad silang nag-decide na magbayad na rin para ipasa sila ni Sir David. Maliban kay Shintaro dahil alam niya sa kanyang sarili na pasado naman talaga dapat siya at kailangan niyang manindigan para sa kanyang sarili. Nagpunta muli si Shintaro sa faculty room. Sir, good morning po. Naitapon ko na po kasi yung mga test papers at mga quizzes ko sa subject nyo. Wala na po akong mahanap. Pero sir, alam nyo po sa sarili nyo na hindi ganyan ang totoong grades ko. Bakit nyo po ito ginawa sa akin, sir? Alam ko na po na nagpapabayad kayo para ipasa ang mga binagsak ninyong estudyante nyo. Hindi ba kayo natatakot sa karma, sir? Hinding-hindi ako magbabayad para lang ipasa nyo ako dahil alam ko sa sarili ko ang totoo. Ngayon, kung ayaw nyong gawin ang tama, isinusumpa ko na habang buhay nyo itong dadalhin sa konsensya ninyo, Sir David. Tandaan nyo ang araw na ito. Antayin nyo ang karma nyo. Bukas, babalik ulit ako, sir. Pag-isipan nyo ding mabuti. You have the option to do the right thing. Wika ni Shintaro habang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Dahil sa bigat ng dinadala ni Shintaro sa oras na iyon, ay napagdesisyonan na ng binata na sabihin na ang kanyang problema sa kanyang mga magulang dahil tila matigas si Sir David. Dahil nga wala nang maipakitang ebidensya si Shintaro na magpapatunay na hindi siya bagsak sa kanyang major subject. Kinabukasan ay nagpunta ang mga magulang ni Shintaro sa universidad para kausapin ang professor ng kanilang anak. Subalit, bigo na silang makausap ito dahil ayon sa mga tao sa faculty room ay nakalive na daw si Sir David. Kaya naman ang head ng department ang humarap kay Shintaro at sa kanyang mga magulang. Ikinuwento lahat ni Shintaro ang mga nangyari, pati ang tungkol sa pagpapabayad ng professor para ipasa ang kanyang mga estudyante. Ngunit sa kabila nito, dahil nga walang maipakitang ebidensya ang binata, ay walang aksyon na ginawa maging ang head ng department.
Ayon pa sa head ng department, kung balak daw nilang palakihin pa ang issue, ay mapipilitan silang gumawa ng legal na aksyon at baka sila pa ang makulong dahil sa paninira sa kanilang empleyado at sa universidad. Kahit ang mga kaibigan ni Shintaro na nagbayad para ipasa sila ng professor ay ayaw ding magsalita para sana ay patunayan na totoo ang mga sinabi ni Shintaro. Kaya naman, dahil dito ay lumabas na sinungaling at gumagawa lamang ng kwento ang binata dahil hindi niya matanggap na bagsak siya sa major subject niya. At magmula noon, dahil sa insidenteng iyon, ay hindi na pumasok si Shintaro sa lahat ng kanyang klase sa universidad na iyon. Simula din noon ay hindi na siya muling nakita ng kanyang mga kaklase at mga itinuring niyang mga kaibigan na sa bandang huli ay tinalikuran din siya. Lahat ay nagtaka at nabahala sa biglaang pagkawala ng magaling na estudyante, lalo na ang kanilang mga professor. Sinubukan nilang kontakin si Shintaro, ngunit hindi na nagri-ring ang kanyang cellphone. Ano ang nangyari kay Shintaro? Ano ang kinalaman ni Sir David sa biglaang pagkawala ng kawawang binata? Makalipas ang ilang taon, ay isang matandang lalaki ang nakikiusap sa gwardya ng isang kumpanya upang mamasukan bilang janitor. Nako lolo, sa tingin ko ay malabo na kayong matanggap bilang janitor. Sa edad nyong yan, hindi nyo na siguro kakayanin ang trabahong pinapasukan nyo. At lolo, may age limit po. Ayan po basahin nyo ang mga qualification. Wika ng gwardya. Ay iho, malakas pa ako. Wala sa edad yan. Nakapaglakad pa nga ako hanggang dito Iwanan ko na lang tong resume ko. Pakibigay na lang sa HR nyo. Pakisabi sa HR nyo, handa akong magsimula anytime, kahit ngayon na. Nagmamakaawang wika ng matanda. Alam nyo kasi lolo, bagong branch ito ng kumpanya. Yung main branch kasi nasa malayong syudad. Dahil kasalukuyan pang naglilipat at nag-aayos ng mga gamit sa mga opisina, paniguradong madaming lilinisan. Mahihirapan ka lolo pag nagkataon. At saka, madaming mga aplikante na mga bata. Kaya panigurado na yun ang mga tatanggapin nila. Kaya kung ako sa'yo lolo, umuwi ka na at magpahinga dahil mukhang namumutla na po kayo. Ito lolo, biskwit. Kainin nyo muna bago kayo umuwi. Upo ka muna lolo. Naaawang wika ng gwardya. Biglang napaupo ang matandang lalaki dahil sa pagod at gutom na nararamdaman niya sa oras na iyon. Bagamat nahihiya, ay napilitan ng tanggapin ng matanda ang alok na biskwit sa kanya ng gwardya para maibsan ang kanyang gutom dahil sa oras na iyon ay hindi pa ito nakakapag-almusal at pananghalian. Iho, pwede bang makahingi ng tubig? Nahihiyang sambit ng matanda. Agad namang binigyan ito ng gwardya ng tubig. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang may-ari ng kumpanya para i-check ang kanyang bagong office sa lugar na iyon. Manong, dumating na ba ang mga furnitures para sa office? Tanong ng may-ari sa gwardya. Hindi pa boss. Pero nabanggit po sa akin kanina ni Ma'am Janice na abangan ko lang daw dahil parating na daw po yung furnitures boss. Sagot ng gwardya. Teka, sino yung nakaupong matanda? Nagtatakang wika ng may-ari ng kumpanya. Ay, boss, yung lolo po, nag-a-apply na janitor. Kaso, namumutla po kanina, kaya pinaupo ko muna at binigyan ko po ng tubig at biskwit.
Mukhang gutom po yata yung matanda. Wika ng gwardiya. Good. Mabuti naman at binigyan mo siya ng pagkain. Ikaw din, Manong. Kumuha ka lang ng pagkain sa pantry, ha? Nagpabili na rin ako ng stocks doon. Sagot naman ng may-ari at marahan nitong nilapitan ang matandang lalaki dahil naawa ito sa itsura ng lolo. Lolo, ayos ka lang ba? Halipo kayo, sumama po kayo sa akin. Hindi pa din ako nagla-lunch. Gutom na din ako. Tara po, sabayan niyo ako. Balita ko, may masarap daw na restaurant malapit dito. Huwag po kayong mag-alala dahil ililibre ko po kayo. Manong, pakisabi naman kay Janice na samahan niya kami sa sinasabi niyang restaurant sa akin. Hindi kasi kabisado ng driver ko yung lugar. Salamat. Nakangiting wika ng may-ari ng kumpanya. Maraming salamat, iho. Tama ba ang dinig ko? Ikaw ang may-ari ng kumpanya? Napakabait mo naman. Naku, nakakahiya naman kung isasama mo ako sa pagkain mo. Hindi naman tama na sumabay ang kagaya kong hamak lang sa kagaya mong mayaman. Nakakahiya naman, iho. Okay na ako. May laman na ang sikmura ko. Salamat dahil pati gwardiya mo mabait din. Siya ang nagbigay ng biskwit at tubig sa akin. Salamat na lang sa alok mo, iho. Aalis na ako. Nahihiyang tugon ng matandang lalaki. Hi, Sir Shintaro. Ang fresh mo talaga lagi. Paamoy nga, sir. Ang bango-bango talaga ng boss ko. Tara na, sir. Promise, masarap ang mga menu sa resto na yun, sir. Wika ng palabirong assistant ng may-ari ng kumpanya na si Sir Shintaro. Oh, sabi mo yan, ha? Wait lang, isasama natin si Lolo. Tara, Lolo, sama ka na. Huwag ka pong mag-alala. Sagot ko po kayo. Ipag-take out din natin ng pagkain ang pamilya nyo. Masayang wika ni Shintaro. Iho, tama ba ulit ang narinig ko? Shintaro ang pangalan mo? Ikaw ba si Shintaro Balagtas? Tulalang tanong ng matanda. Opo, Lolo. Pero paano niyo po nalaman ang apelyido ko? Kilala niyo po ba ako? Kilala ko po ba kayo? Naguguluhang wika ni Shintaro. Ikaw na pala yan, Shintaro. Ang layo na ng narating mo. Very good, Mr. Balagtas. You did an excellent job. I am impressed. Naluluhang wika ng matandang lalaki. Teka. Sir? Ikaw ba yan? Sir David? Oo nga. Kayo po pala yan, sir. Pasensya po, sir. Hindi ko po kayo nakilala. It's been a long time po. Gulat na wika ni Shintaro. Alam ko, matanda na ako. Hindi na ako gaya dati na mukhang disente. Iho, Shintaro, alam mo ba, isa lang ang gusto kong gawin sa buong buhay ko. Ang humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako, iho. Patawarin mo ako, Shintaro. Umiiyak na wika ni Sir David. Bagamat alam noon ni Sir David na mataas ang mga grado ni Shintaro sa kanyang klase, ay inisip ng professor na isama ang magaling niyang estudyante sa mga ibabagsak niya dahil sa nayayabangan siya kay Shintaro sa tuwing mayroong recitation, presentation at case study sa subject na itinuturo niya dahil kahit pahirapan niya si Shintaro sa mga tanong niya at kahit gisahin pa niya ito,
ay wala siyang mahanap na butas kay Shintaro dahil talagang magaling ang binata. Hindi matanggap ni Sir David na parang pakiramdam niya ay mas magaling sa kanya ang estudyante niya. At dahil napansin ni Sir David na ang mga kaibigan ni Shintaro ay ang mga kaklase niyang mahina sa kanyang klase, ay naisip nito na ibagsak na rin si Shintaro kagaya ng kanyang mga kaibigan para lang maibuhos niya ang lihim niyang hinanakit sa kanyang inosenteng estudyante. Pinatawad ko na kayo, sir. Pero hindi ko kinalimutan yung nangyaring iyon sa akin dahil yun ang naging rason ko para magsikap sa buhay. Hayaan nyo na, sir. Tara, sir, kain tayo. Maikling sagot ni Shintaro at pinilit na niyang isama si Sir David para kumain sa restaurant. Matapos nilang kumain, ay inihatid ni Shintaro ang kanyang dating professor sa kanyang tirahan. Bit-bit ang mga pagkain na in-order ng binata para sa pamilya ni Sir David. Dahil pala sa biglaang pagkawala ni Shintaro sa universidad matapos ang insidente, ay nagsipaglabasan lahat ng mga estudyante na biktima ni Sir David sa kanyang modus na pagpapabayad para sa mga grades ng kanyang mga estudyante. Kaya naman, ito ang naging dahilan para mapatalsik siya sa trabaho at mawalan ng lisensya sa pagtuturo. Magmula noon ay naging miserable na ang dating masaganang buhay ni Sir David. Samantala, si Shintaro naman ay nagpa siyang kumuha ng kurso na may kinalaman sa pagnenegosyo at nagsimula siyang magnegosyo sa murang edad hanggang sa unti-unti niya itong napalago dahil na rin sa suporta ng kanyang mga magulang at kapatid. Makalipas ang ilang araw ay muling bumisita si Shintaro sa kanyang opisina sa lugar na iyon dahil malapit na ang grand opening nila sa kanilang bagong branch. Bago siya umuwi ay naisipan niyang dalawin ang dati niyang professor at may dala siyang napakadaming mga grocery items para makapag-umpisa sila ng sarili nilang tindahan. Ibibigay niya ito bilang sorpresa sana kay Sir David at sa kanyang pamilya. Subalit hindi makapaniwala si Shintaro sa kanyang nadatnan. Madaming tao, madaming ilaw, may nag-iiyakan, may malaking tarpaulin sa harap ng bahay na may mukha ng dati niyang professor. Si Sir David ay pumanaw na. Nag-abot ng tulong pinansyal si Shintaro sa naiwang pamilya ni Sir David at iniabot nito ang mga grocery items para maituloy nilang makapag-umpisa ng kabuhayan. Bagamat mabigat sa kalooban ni Shintaro na malamang sumakabilang buhay na si Sir David, ay naging maluwag naman sa puso niya na kahit papaano ay nasabi niya sa kanyang dating professor bago ito pumanaw na napatawad na niya ito. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana at mahiwaga ang ating buhay, kaya sikapin nating mabuhay ng patas at walang naaapakang iba para lang makuha ang ating mga naisin sa buhay. Huwag na huwag mong papatayin ang ilaw ng iba para lang lumiwanag ang ilaw mo. Ang taong ganit at mapagsamantala ay ang taong walang bait sa sarili. Ang kapangyarihan ay magkakaroon ng katuturan kung gagamitin mo ito sa tamang paraan. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang video ito ay huwag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!